magtatangin ko. Pag punta natin sa pagsubok, nagdaranas kung kasakitan. Anak ko malibang ako sa bed, maliway ko. Kaya sabi ko, yung sarili ko, hindi ko, pagkakunaluan ako kukulay pa sa ikong at ikong problema, at ikong memory ng pamilya, bigyan niya kung talagang pupunta ako pasig. Sabi ko po, kukulis kayo pinagin ng Lord Jesus. Sabi ko po, pagkakulutulog kayo po sasabihin nila, gina Jesus, marirealize ko po. And until now, He is my loving Father pa rin, my comforter. And wala pong mga problema ko, lagi na bigyan Lord ka na akong verses sa Psalms 23. So mga kailangan po na naman yung problema ko, na naman yung pagdaanan ko ng life ko, bigyan ng Lord Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pag siya yung ginuhin kaya making shepherd tamo, alahat ang kailangan marami pa ko. Kaya hindi mo ito ngayon. God's my teacher. Whenever I read the Bible ko, is marami po akong natutunan na tinuturo niya po sa akin. Sabi nga po sa Hebrews 4, verse 12, God's word is powerful and alive. And sabi nga po, it is sharper than double-edged sword, dividing the soul and spirit, joints and marrows, and exposes our innermost desire and thoughts, sabi nga po. So whenever po sabi nga po ng Lord, yung kanyang salita is buhay and very powerful. It teaches me every day and kung yung mga dapat at hindi dapat gawin. And I am molded by the Lord, amen, because I know God is working in my life. Praise God. Na medyo matagal mamaya. So ang ating po ngayon po tayo ay nasa second day ng ating 21 days of prayer fasting. Kahapon po ay pinag-aralan natin ang Diyos bilang Elohim. Ngayon po, ang Diyos bilang Adonai. Bilang Adonai. I would like to read some verses na kaagad para po mabuksan natin ang ating mga dalawang kung meron na. In Proverbs chapter 18, verse 10, ibuksan po natin ang dalang Bible. Proverbs 18, verse 10, sabi po ng Bible, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and it is safe. Mapapansin po ninyo mayroon doon, the name of the Lord, yung pong salitang Lord doon, sa original na pagkasulat, ito po yung Adonai. Pag po sa Biblia na mabasa ninyo ang salitang Lord, sa Greek o sa Hebrew text, may dalawang salita na translation sa English ay Lord na pareho. Pero dito po sa verse na ito, ang translation ng Lord sa original Hebrew text ay Adonai. So pagkat ang Yahweh ay tinatranslate din ng English Bible ng Lord. Pero dito po, ang Lord dito, big L following small letter O-R-D, yan po ay Adonai daw. Pag nakakita kayo sa Bible ng big letter lahat, L-O-R-D na big letter lahat, ito po ay Yahweh. Medyo para po mas marami tayong nalalaman. Nabasa ninyo yung Lord na capital lahat, ito po Yahweh. Pag L-O-R-D, ito po Adonai. Pag small L-O-R-D, ito po Adon. Ginagamit po yan sa mga bossing na tao, sa mga master na tao. Kung may boss ka, Adon. So pagkat ang Adon po ay singular in form. Pero sa Diyos, pag ginamit, hindi Adon. Adonai, it is plural in form. Ewan ko po bakit plural. Pero ito po siguro nagpapatunay na mayroon tayong isang Diyos sa tatlong persona. Kaya Adonai is in plural form. Ang sabi ko ng Bible, the name of the Lord is a strong tower and the righteous runs into it and is safe. Another verse, Psalms 9, verse 10. And those who know your name will put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Again, mabasa naman po natin dyan yung salitang Lord sa talatang yan. And it is translated in the original Hebrew text as Adonai. Ano po bang ibig sabihin ng Adonai?
Ang ibig sabihin naman ng Adonai is Lord, Panginoon. Ang Diyos ay Diyos, alam po natin. Pero alam mo ba ninyo, pag sinabi mong ang Diyos ko ay aking Panginoon, magkaibang yan. The word God and the word Lord, pag sinasabi natin sa Diyos, parang pareho lang, pero magkaibang kahulugan. Ang God ay Diyos. Ang Lord ay Panginoon. Adonai means Lord or Master. Pero para sa akin ang tunay na kahulugan niyan, para maintindihan talaga natin, Adonai means your owner. Ang Diyos na may-ari sa iyo. That prayer, yung prayer na, natatandaan niyo po yung prayer na nagpabago ng buhay natin. Yan sabi natin acceptance prayer, salvation prayer. Yung ba, sinasabi natin, Panginoong Jesus, ikaw po ang maging personal ng Diyos at Panginoon ng aking buhay. Sinasabi ko natin, tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Ang ibig kong sabihin noon, sinasabi ko talaga sa Diyos, hindi na ako may-ari ngayon sa sarili ko, Panginoon. Ikaw na po may-ari sa akin. Pag pinanalangin ninyo inyong mga pamilya, tinatawag niyo, Lord, ang aking pong mga pamilya, kung sinasabi po ninyo, hindi na ikaw may-ari ng pamilya mo ang Diyos na. Because He is the owner. Total possession. At the same time, pag sinabi mo kong God, Adonai, Lord, tinawag mo Adonai ng Panginoon, o Lord ng Panginoon, ang sinasabi mo rin, yung una, God has this total possession of everything that you have, all that we have. And number two, pareho din po na sinasabi mo rin na parang ba sasabihin ko lang mas madali. Dinedeklara mo rin yung total submission mo sa Kanya. Pag sinabi mo pong Panginoon, pag sinabi mo Panginoon, ang sinasabi mo po, ang sinasabi mo una, ay sinasabi ko sa Diyos na may siyang total possession sa iyo. Sinasabi ko sa Diyos, ikaw po may-ari sa akin. At the same time, you're also telling the Lord na my whole submission, yung buong submission ko, submission in full, bibigyan mo na. Pero po sabihin, pag kinagtatama natin ang surrender, full surrender. At siya po sinabi mo, itinawag mo na ang Panginoon na Lord, kung first word mo ako, sinasabi mo po, you are offering your full surrender, your full submission. Yung first news yan sa Bible, it is in Genesis, nang si Abraham ay pangakuan ng Diyos ng isang anak, tinawag ni Abraham ang Diyos na Adonai. Tinawag ko ni Abraham ang Diyos na Adonai. O Master. He is the Master and has the right of possession. The one who possesses the charge with submission to God is Master. The name Adonai challenge every person who calls God Lord to be willing to live in a way that demonstrates His Lordship. Ang pagtawag mo ng Lord sa Diyos ay hindi lang sa bibig. Sapagkat may talata ko sa Biblia ang ganito, Matthew 7:21, that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Adonai, Adonai ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang pagtawag natin po sa Diyos ng Adonai, sa pagtawag mo sa Diyos ng Panginoon, ay kailangan hindi lang basta bibig, kailangan sundin din ng gawa. Ito po ay higit pa sa pangalan na tinatawag mo sa Kanya. Ito po ay paraan mo pagpapakita ng relasyon mo sa Kanya. Tayo po, dalawang punto ko bago tayo manalangin. Number one, when we say God is our Adonai, dapat po alam natin na ang sinasabi natin ay He owns us. Siya may-ari sa atin. Many of us struggle with this issue of ownership. Nalala mo ninyo nung bata pa tayo, may kapatid ka, magdadala na ang tatay mo ng isang laruan. Tapos, basta iiwanan na lang hanggang sa harapan ninyo. Ang gagawin mo ngayon, kukunin mo, paglalaban mo. Tapos kunwari,
kinabukasan, lalabas ka ngayon, dala-dala mo yung laruan. At pag kinuha ng kalaro mo yung laruan, agad-agad sasabihin ng bata, kukuhanin ka agad yan at sasabihin, akin yan. Yun po ang tawag kong feeling ng bata sa kanya yun. Pero alam mo ba ninyo maraming nagkakamali dyan? Sapagkat pag sinabi mo, Lord, Panginoon mo ang Diyos, kailangan alam mong wala ka naman talagang pagpapilari at ang lahat ng meron kayo sa Diyos. Ang tawag sa atin ng Panginoon ay stewards lamang o stewards. Tayo lamang ay tagapamahala ng lahat ng meron ka. Laging po ang buhay natin, yung tagapamahala lang tayo. He owns us. Pero gusto ko rin malaman ninyo na if He owns you, ibig sabihin, He will take care of everything that you have. He will take care of you. Because God takes care of everything that He owns. I repeat, kinikilanan po ang Diyos na Adonai. Alam mo nito isang karakter ng Diyos natin si Adonai. May inaalagaan niya ang lahat ng sa Kanya. Ipinagtatanggol niya ang lahat ng sa Kanya. Binabawi niya ang lahat ng sa Kanya. Kaya nga kung kinikilala mo ang Diyos na Panginoon mo, you are in a good position sapagkat alipustahan ka man ng iba, yurakan ka man ng iba, o kahit anong gawin sa inyo ng kahit na sino pa man, kung sa Diyos ka at ang may-ari ka niya, ipaglalaban ka niya. Ano ang ibig sabihin ng Adonai? That is the reason why we will pray right now when we will call the name of the Lord, Adonai. We will call upon the Lord, Panginoon natin. Meron ho akong isang narinig na testimony dito lang ako magtatapos na isang likod ng Panginoon. Ang ginawa daw po niya, namalaman niya ang Adonai, yung pangalan ng Diyos ay isa sa mga pangalan na nakalala ng Diyos sa kanyang sarili, sa Biblia ay Adonai. Ang ginawa daw po niya, lahat ng kagamitan niya, linagyan niya ng pangalan ng Diyos. At sinabi niya, it is God's property entrusted to me. Pagpasok niyo daw po sa bahay, makikita niyo sa pintuan, God's house entrusted to me. Yung pangalan niya. Pagkita mo daw po ng TV nila, God's property entrusted to me. Lahat daw po ng meron sa pati daw po washing machine, stove, lahat ng meron sa pati refrigerator, nilagyan ng lahat ng God's property entrusted to me. Kaya lahat naman po na makita niya, nakakala ka agad niya. This God the Lord's property. Minsan po nasira ka nila washing machine. At ang panalangin niya ganito, Panginoon, nasira po yung washing machine niyo. Ano pong gagawin natin? Alam mo ba nito, hindi mo man daw siya natatapos sa pagsasalita. May tumawag sa kanyang asawa na sa ibang bansa. Balitan ko na yung washing machine natin. Pinadala ko na yung pera. Pero pabili. Tumugon ka agad ang Diyos. Alam mo ninyo, kung ang Diyos ang may-ari, kung ang Diyos ay may-ari, ang alagaan niya ang lahat ng mga may-ari. Kung ang Diyos, sinasabi mo ang Diyos ang may-ari ng bahay ninyo, mas pagagandahin niya ng Diyos kaysa sa balak ng ganda ng bahay. Kung inaari mo na sa Diyos ang buhay mo, mas magiging magandang buhay mo kaysa sa ikaw ang humahawak. Ang challenge ko dito, if you are calling our God Lord, kailangan na ipagkaloob natin sa kanyang lahat sapagkat siya naman ang lahat. Tayong lahat ay tumayo ngayon at tayo